Yun nga, hindi po pwedeng positive at negative dito sa may loob ng fuel natin or fuel tank. And then, magbabato na yan ng signal dito. Then, dito naman sa likod nitong fuel gauge natin, merong windings ng copper dyan mga boss. So, doon niya sinesend yung continuity na read niya dito. Kaya naman, yung continuity na yun, karugtong nitong ating analog. So, yun yung mag-i-indicate kung empty or full yung ating fuel gauge. Ayun, so hello mga boss, magandang araw sa inyo, no? And welcome back again na naman sa ating channel. Ito, sa panibagong video tutorial na naman, bali continuation pa rin ito nung nakarang vlog natin. So daily na nga pala ako nag-upload ng mga videos, no, para tuloy-tuloy and updated kayo sa mga tutorials natin, like nung mga nakaraan. So since hindi na rin naman tayo busy mga boss, ayun, so ano ba yung nabanggit ko last vlog? So sa may ano naman muna pala tayo, sa may ang tawag dito, fuel gauge. Ayun, so since isa lang din yung wiring niya, okay, so makikita rin natin yan sa dashboard. So yun muna before tayo mag-proceed dun sa may dashboard, no, yung mga park light, then sa may flasher. Yun, so yun lang naman. And ayun mga boss, so bali ito nga pala yung naging topic natin last vlog. And burahin lang natin to. Okay, so yung dashboard hindi na natin buburahin yan. Bali ito lang mga wirings, yung mga numbers, para ayun, meron na tayong idea. So tanggalin lang natin tong mga number dito. So direct to the point na tayo mga boss. Since wait lang, may nakalimutan pala tayo. Fuel gauge. So sa fuel gauge tayo. Ayan, so fuel gauge mga boss. So dalawang part yung fuel gauge, ano, isang sender at saka isang receiver. So bali yung sender mga boss, yun yung nakikita natin sa may tangke or yung floater na tinatawag. So bali yun yung sender. Tapos yung receiver, yung nandito, yung nakikita natin sa dashboard kung anong level na ba yung fuel natin sa may tangke, kung malapit na mag-empty or kung full tank. So yun yung mga parts ng ating fuel. So balik gawa tayo ng floater dito mga boss. Okay, so before tayo mag-proceed doon mga boss, so dito muna tayo sa 12 volts battery, which is common or lagi na pinag-uumpisa natin sa mga vlogs natin. So sa 12 volts battery, meron tayong positive at negative. So doon sa may part ng positive, may wire na nakatap dyan, which is yan yung wire ng fuse. So kapag in-on mo yung ignition switch, kukuha siya ng source dito sa battery. So yung source, tatawid lang dito sa fuse, tatakbo yun sa ignition switch. Kapag in-on mo, ayan, lilipat lang yan sa accessory wire. Again, sa accessory wire mga boss, napakaraming connected dyan, napakaraming sinusuplayan yan. Nandyan na yung headlight, brake light, tail light, flasher, napakarami pang iba. So since fuel gauge yung tutorial natin, kung mapapansin nyo, kapag on pa lang ng susian, makikita na agad natin kung full tank or empty ba yung motor natin. So yung level niya, kasi nga connected din yan sa accessory wire. Okay, so dito tayo. Saan ba yun? Sabihin na natin andito yung empty. Ayan, so merong analog yan, ano. Tapos andito naman yung full. So syempre makikita natin may mga bar-bar dyan. Sa mga analog type to mga boss, ano. Then in the future, so digital na kasi yung halos na mga motor ngayon, pero gagawa pa rin tayo ng tutorial. So ibang tutorial naman yon, mga digital, ECU type, yun. Okay, so balik tayo sa topic mga boss. So yung fuel gauge natin, may tatlong wire yan. So yung iba kasi tatlo, dalawa, apat. So pero dito sa tutorial natin, para madali siyang maintindihan, so tatlong wire yung gagamitin natin. So isang positive, which is kumuha ng source dito sa accessory wire. Okay, so dito na lang natin itatap. Okay, so may positive na yung fuel gauge natin.
And then negative, syempre kailangan din ng negative niyan mga boss. So dito. And then para ma-reading natin yung fuel natin, syempre kailangan natin ng fuel tank. So meron tayong fuel tank dito. Ayan, so imagine yan yung fuel tank natin. Pagkatapos, syempre may takip yan. Ito yung takip. Tapos, meron pang maliit na takip dito yung mga boss. Tapos, andito yung floater natin. So, dito natin makikita yung floater. Tapos, may arm yung floater and then, merong module dito na maliit. Ayan. So, may module dito na maliit and then may wire to mga boss. So, yung wire nito, dalawa. Okay? Yung isang wire niyan mga boss, paglabas niyan dito, yan may socket na yan, dalawa. Yung isa, tatakbo yan dito sa may fuel gauge natin. And then yung isang wire naman, nakatap lang yan sa negative. Okay. Again mga boss, parehas na negative yung nandito sa may ating fuel floater or sa may sender natin, sender unit or sending unit. Kasi dito mga boss, yan, mayroong mga contact yan. Then may plates yan. Tapos, yung floater, ayan, ito yung nagpo-float kung anong level na yung fuel natin. For example, malapit na siya mag-empty. Yung arm nito, magko-contact doon sa may empty point nito. And then, itong floater natin or yung sending unit natin, so siya yung magsisend ng unit or ng continuity dito sa fuel gauge natin. And then malalaman na natin kung anong level yung nandito sa may fuel natin, fuel gauge, kung may kung empty pa ba or full tank. Kasi mga boss, parehas negative yan, no? Ayun, no? So yung dalawang wire na yan, parehas negative. Hindi tayo pwedeng maglagay ng positive dyan kasi nga babad yan sa gasolina. So alam naman natin na yung gasolina ay mabilis mag-apoy. So po pwedeng pagmulan ng sunog, kaya negative yung nakalagay dyan. So para makapag-supply siya or para makapag-send siya ng unit dito, so sa continuity tayo magbabase. Ngayon, yung continuity na yun, nagko-contact nga dito dahil dito sa floater, which is unstable yung pwesto niya or hindi siya nakapirme. Kaya nga nagpa-float siya, po pwede siyang umangat, po pwede siyang bumaba. So habang umaangat siya, yung pull naman yung pull contact naman yung isasend niya doon sa may fuel gauge. So kaya ganun natin nalalaman kung may laman pa ba yung ating tangke or wala na. Okay? Kesa naman buksan mo pa yung tangke and then i-check mo, depende na lang kung sira na yung fuel gauge nyo. Pero yung wiring diagram nito mga boss, so ganun lang kasimple. Kukuha yan ng supply sa accessory wire, positive, and then syempre may negative yan. At pagkatapos may isang wire pa yan, so tatakbo na yun sa may ating fuel floater. And then yung isang wire na karugtong nun, kukuha ng source sa negative. So para ma-read niya yung fuel natin, okay, so kailangan natin ng continuity. So continuity yung ginagamit natin kasi yun nga, hindi po pwedeng positive at negative dito sa may loob ng fuel natin or fuel tank. And then magbabato na yan ng signal dito. Then dito naman sa likod nitong fuel gauge natin, merong windings ng copper dyan mga boss. So doon niya sinesend yung continuity na read niya dito. Kaya naman yung continuity na yun, karugtong nitong ating analog. So yun yung mag-i-indicate kung empty or full yung ating fuel gauge. Ayun, so bali ganun lang kasimple mga boss. And sana naintindihan nyo, no? So napakadali lang naman intindihin. And ano pa ba? So sa mga future vlogs natin, ayun, tackle naman natin yung ECU. Pero before yon, tapusin muna natin dito kasi napakarami pa mga boss, napakarami pa nating pwedeng i-vlog. Yung mga relays, mini driving lights, and ano pa, basta napakarami pa. Ayun, bali sa susunod, yung flasher indicator naman dito. So yung kabilaan at saka yung single
flasher indicator. And then yung dashboard light, yung park light, yung ilaw sa dashboard. So yun yung next natin itatopic kasi magkahiwalay yung dalawa na yun mga boss. Yun, so bali hanggang dito na lang at sana may natutunan kayo. Kung nagustuhan yung video na to, so please like, share, and subscribe.